Matapos ang ekspedisyon ni Magellan sa Mactan, sinubukan pa rin ng Espanya na gawing kolonya ang Kapuluan. Ginawa nila ito sa tulong ng mga ekspedisyong Loaiza, Cabot, Saavedra at Villalobos. Yun nga lang, nabigo sila. Hindi man sila nagtagumpay, pinilit ni Haring Felipe ng Espanya sa Viceroyal ng Mexico ang isa pang ekspedisyon sa pangunguna naman ni Adelantado Miguel Lopez de Legazpi. Sasamahan siya ni Padre Andres de Urdaneta, isang paring na dating veterano ng ekspedisyong Loaiza. Iaalam na niya ang pasikot-sikot sa Kapuluan, pati na rin ang apo ni Legazpi na si Juan de Salcedo at Martin de Goiti. Sa kabilang panig naman, noong ika-16 na siglo, ginawang sentro ng kalakalan ng mga mangalakal tulad na lamang ng mga Chino, Indiano at Malay ang Maynila. Naging matagumpay at maunlad ito sa pamumuno ng mga makapangyarihang raha na sila Suliman ng Maynila at Akandula ng Tondo. Ngunit nanganib ang kanilang kapayapaan dahil sa nalalapit na pagdating ng mga Kastila sa pamumuno ni Miguel Lopez de Legazpi. Noong Nobyembre ng taong 1564, umalis sila Legazpi sa Mexico at nakarating sa Samar. Noong Pebrero 20 ng taong 1565, nagpalipat-lipat sila ng lugar kung saan nila makikilala ang mga raha tulad nila sa Katunan ng Bohol at Tupas ng Sugbo. Nakipagkasundo silang mga raha kay Legazpi dahil sa magandang pakikitungo nito. Kaya naman di nagtagal, naging pinakaunang kolonyal na lungsod ang Cebu. Ngunit hindi pa sila huminto dito. Lumipat naman sila ng Panay. Ginamit sila ng mga katutubong taga-Panay dahil sa puwersang meron ng mga Espanyol para labanan nila ang mga Moro na nanglulusob sa kanila galing pa ng Mindanao. Nalaman dito ng mga Espanyol na mayroong pang mas malaking lugar na nagtataglay ng mahalagang loob sa isla ng Luzon. Doon pala ang sentro ng kalakalan sa buong Kapuluan na importante sa ekonomiya at politika nito. Kaya naman, inutusan ni Legazpi sila de Goiti at Salcedo na puntahan at sakupin ito. Naglakbay na nga sila papunta doon at ang lugar na iyon ay ang tinatawag na Maynila. Nakaengkwentro nila ang kaharian ni Raha Suliman pagdating dito at ipinaglaban ng Raha ang kanyang nasasakupan. Inabot sila ng 1 taon, Mayo ng 1570, nang tuluyang matalo sila Raha Suliman at ang mga taga-Maynila. Matapos nito, sumunod si Legazpi sa Maynila. Nakarating siya sa Tondo kung saan nagkasundo din sila ni Kandula. Kahit malakas ang puwersa ng pinamumunuan niya, pinili niyang huwag lumaban at makipagkaibigan sa mga dayuhan. Nakipagsandugo siya, nabinyagan bilang Kristiyano at tinawag na Carlos na Kandula. Nabigyan siya at ang kanyang mga magiging kamag-anak sa hinaharap pati na si Raha Suliman ng karapatan na hindi magbayad ng tributo sa pilitang pagtutrabaho at paggamit ng kanilang apelyido. Matapos nito, tinatag na nga ni Legazpi kasama si Padre de Urdaneta ang lungsod ng Maynila. Namatay si Legazpi sa kanyang lungsod dahil sa sakit noong November 20, 1572 at dahil dito, pinalit si Levisare sa kanya na nibago ang mga katutubo at lalo na ang mga raha sa pamumuno ng mga Espanyol. Kaya naman, ang mga naging huling raha ng Maynila at Tondo ay naghimagsik laban sa mga Espanyol noong 1574 kasabay ng pag-atake ni Limahong na isang makapangyarihang piratang Chino sa bansa. Natalo sila mula sa labanan na ito. Ngunit isang patunay na ngayon ito na ang katatagan at katapangan ng mga sinuunang katutubo sa panahon noon ng pagsubok na patuloy na papatunayan pa ng mga susunod sa kanilang henerasyon.